MB at Josh bumisita kay First Lady Lisa Araneta Marcos. So hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit sila nabisita dito kay First Lady Lisa Marcos. At hindi nagbigay ng detalye kung bakit ito napunta sa kanyang opisina. At dito nga ayon nga sa balita na to, no, kakabalita lang nito eh. Ito nga daw ay senyalis daw ba na nagsanib puwersa na ang pink, pula at ang dilawan. So dito sa makikita nyong picture sa ating screen ay hindi naman natin dito ipo-point out o isasali itong mga bata. Dahil mga bata yun eh, wala yan, hindi natin yan isasali. Ang naglalaro kasi sa isip ng mga tao, lalo sa nangyayari ngayon, ay parang wala lang sa kanila, ay itong picture na ito ay isang senyalis daw na sila ay unity na. Sila na ang bagong unity. So ayon nga dito sa ilang napanood ko na content creator ay merong pro sa kanila. Syempre meron yan. Alam naman natin marami ang vloggers, yung ating administrasyon. At ang sabi nga nung isa ay kaya daw nagkakaroon ng ganyan ay dahil daw hinihilot na yung sugat ng kahapon. Hindi ko alam kung kanino napanood yun, nakita ko lang sa mismong parang newsfeed. BNK ata yun, yung, ano yata yun eh, bugoy na koy ata yung ibig sabihin. Hindi ko alam, joke lang no. Pero yun nga, napanood ko, hindi ko siya kilala eh. Ang sabi nga niya ay hinihilot daw yung sugat ng kahapon. So anong ibig sabihin nun? Gusto daw nila na wala nang kaaway o wala nang maging issue o mag-move on na sa mga nangyari sa kanila. So bakit sa kanila lang? At yung sugat ng kahapon na hinihilom daw, sabi nung vlogger, gusto nyo pa lang maghilom ang sugat at ganun pala ang pakay nyo ang maging bati-bati, ayaw nyo ng kaaway, eh bakit inaaway nyo yung mga Duterte? Sila ang bago nyong sinusugatan. At kitang-kita yan, maraming nakakaalam. Kasi ang mga tao, nagtatanong din yan eh. Tsaka nakakapag-obserba nga yan, na nakikita nila na hindi naman yan papayagan na pumunta dyan kung totaling may alitan sila. Ibig sabihin lang daw niyan ay parang bati-bati na sila, unity na sila. At parang may napanood ako nung nakaraan dun sa isang content creator din na artista, ay uuwi nga daw itong si Chris sa November. So, posible ba na talagang unity na sila, sama-sama na sila? Kaya nakaligay dito sa screen natin, ano to, pink pulaw na. So, sama-sama na sila, team na sila. Pinapasama nila ang imahe sa mga mainstream media. Kahit parang sunod-sunod yata yung mga pangdadagok at yung nararanasan nila FPRRD na animoy isang makapangyarihan na tao ang makakagawa lamang nito. Talagang ginugurgur sila. At hindi lang mismong isang tao o dalawang tao ang talagang nagkakaroon ng aberya o talagang sinasadya ba. Merong mga nakapaligid din sa kanila na naglalabasan ng issue, na maraming gumagawa ng issue, nag-iimbento, dumadami ang aligasyon at may iba pang pangmamalabis na ginagawa para lang magmukhang masama itong side nila dating Pangulong Duterte. So bakit naman ganon? At hindi lang through mainstream media o national TV pinapasama o napapasama nila ang tingin sa mga Duterte. Pati na rin sa personal. Ultimo sa batas ay parang nagagawang komplikado at parang pinapahirapan ba talaga? O sasabihin kasi nila nagkataon lang, pero yung pagkakataon na madalas na pagkakataon ay napaka-imposible. Tapos sumasabay pa itong mga vloggers na talagang may napapala, kasi may napapala yan kaya ganyan eh. Alam niyo naman sila makapangyarihan ngayon, kaya todo batiko sila dito sa mga Duterte, no? Pati sa mga vloggers. Ito sasabihin ko sa inyo, no, yung pagkakaiba ng vloggers nila versus dito sa vloggers na
sa mga Duterte na siyang talagang, kasi wala kang papala sa mga ano ngayon sa kanila aminin man natin o hindi, wala tayong makukuha, o sabihin natin hindi tayo gain dito sa side nila FPRRD, kasi nga hindi naman sila nakapwesto. Pero meron silang pinaglalaban na hindi kayang bayaran ng pera, at iyon ay para sa taong bayan. Kaya naman marami mga vloggers kahit nahihirapan mag-research, magbalita, mag-vlog araw-araw para makatulong lang. Kasi mas matimbang ang pinaglalaban na para sa bayan kesa sa pansariling interes ng mga vloggers sa kabila dito nga sa administrasyon para sa sarili nila. So, makikita mo yung diferensya ng prinsipyo ng dalawa. So, ito pa. Makikita nyo, no, kung solid kayong nanonood ng mga balita, ultimo sa mga vloggers, eh mapapansin nyo sa mga vloggers na eto sa mga DDS, kapag nagbabalita sila, yung mga political analyst diyan ay diretsuhan. Diretsuhan kung diretsuhan. Kapag may mali, talagang sinisita nila. Kung ano ang issue, sinisita nila at itinatama. Nagbibigay sila ng magagandang idea upang ma-adapt dapat noong kinikriticize nila na nasa gobyerno. So, dapat yon ma-adapt. Hindi sila bumabatikos doon sa tao. Kung meron man sa tao, may maling ginawa, kaya iyon ang pinopoint out nila. Ito ang pinagkaiba ng mga vloggers ng DDS dito naman sa vloggers ng tawag dito, administrasyon. Kasi maraming issue diyan na talagang namumudmud diyan ng ng pera para maging tirahin kung sino titirahin, pasamahin kung sino pasamahin. Parang mainstream media lang din. Yung mga vloggers na pakainin, palamunin dito sa administrasyon ay kung ano lang yung sinasabi nga nila ng mga script at kung ano lang yung gusto nilang tirahin, talagang dikdik lang ng dikdik. Hindi nila tinitingnan kung may maganda bang nagawa. Kumbaga hindi nila pinupuri, at kung nabibigay ng magandang idea yung kabilang side, eh hindi nila ina-adapt na kung sakaling maganda yung idea, i-boost nila at para makatulong. Kasi ang ginagawa nila, tira lang ng tira Samantalang good idea yung sinasabi ng kabila. Mas maganda pa nga dito sa mga DDS vloggers na talagang kapag may magandang nagawa yung sa kabila, pinupuri. Totoo yan. At napapanood ko yung ilan sa mga na content creator at political analyst. Dito naman sa mga vloggers ng administrasyon, kitang-kita mo na hindi sila ganon katalim na alam mo talagang na kung ano iutos, yun lang susundin. Wala yung prinsipyo doon. Wala yung pagka-intelligent mo na nakita mo na nga maganda yung sinabi ng kabila. Nakita mo na nga yung pinoint out yung binibigay na idea ay magagrab nyo at good thing yun. Pero papalabasin pa nila ng masama. So, makikita mo pinagkaiba ng dalawa, ng may utak sa walang utak. Pag nagkataon, dahil nga dito na sinasabi ng iba ay senyalis to na pink, pulaw at dilawan ay magkakasama na. So, dadami pa sila. Yung itong mga nasa administrasyon, dadami pa sila, yung mga vloggers dyan na attack dog, na tira lang ng tira. So, madadagdagan pa sila. So, sobrang dami nila. Kaso nga lang, mga wala namang pinupunto yung mga yan. So, napaka bilis at napaka basic lang basagin ng mga yan. Unlike dito talaga sa mga sumusuporta sa mga organic na tumutulong, nagbablog, yung mga normal na vloggers na nag-content about politics, na nagiging supporters ng ni dating Pangulong Duterte at sa mga pinaglalaban nila, ay makikita mo naman na organic at pinag-iisipan nila yung sasabihin nila. At kasi number one dyan yung katotohanan. Alam nila kasi yung totoo Yung totoo nasa side ni FPRRD at itong pinaglalaban ng maisug. Kaya
yung sinasabi nila direct to the point, maiintindihan mo, puro ideas at kita-kita mo yung vision, yung sinasabi nila na meron talagang maling nangyayari. So kung nakikita ng kabilang side dito sa mga vloggers na attack dog ng administrasyon na walang tamang sinasabi, ang DDS vloggers o yung mga pro Duterte o yung mga organic na supporters na nagko-content about sa pinaglalaban na nila FPRRD, napakatanga nun. Napakatanga nun kung hindi nila nakikita na merong tama at merong magandang pinaglalaban. Kasi dito sa kanila, kahit tama na, hindi nila pinapansin. Talagang kung ano lang ang ibigay na topic at ano lang gustong sabihin na pasamain, yun at yun lang. So, napaka kitang-kita niyo yung pagkakaiba. Kaya dun sa napanood ko sa newsfeed ko na yun nga, nagsabi na kaya daw nag-meet na ganyan, hinihilom daw ang sugat ng kahapon. Pero may sinusugatan kayo ngayon. So, nasaan ang hindi mo na kailangan ng logic diyan Kahit common sense, kung talagang pinag-iisipan mo, makikita mo Wala. Asling mali talaga Mali may sinusugatan kayo, pero gusto nyo pala unity. Gusto nyo pala bati-bati, pero yung iba, inaaway nyo. So, paano nangyari yun? So, kaya yung itong pagtatagpo na to, ay maraming mga tao ang naglalaro sa isip nila na sanib puwersa na itong pinklawan, pula at ang dilaw. Sa mga pinapalabas nyo, akala nyo ay good image na kayo sa mata ng publiko. Pero ang mga publiko mismo o mga taong bayan, mga Pilipino mismo ang nakakakita na habang meron kayong bati-bati portion na ganyan, meron kayong dinidikdik at meron kayong pinapahirapang mga tao at meron kayong tinatago sa taong bayan na dapat nilang malaman, pero ginagawa nyo lamang itong katatawanan. Hindi kayo kumikibo at patuloy kayo sa inyong mga gawain. Kaya yung mga taong bayan, nag-o-observe lang yan. Alam nila kung sino ang inyong pinapahirapan at dinidikdik dahil wala na ito sa pwesto, kaya ginaganon nyo. At darating na nga ang eleksyon, kaya kayo nagpapagood image sa mga tao at sinisiraan nyo yung mga taong malakas talaga sa taong bayan at gusto talaga silang iupo ng sambayan ng Pilipino dahil nakitaan sila ng pagiging good leaders at gusto talaga silang maupo dahil subok na, kesa dito sa mga hindi pa nga nasusubok ay mga nabulok na agad at nagkakalat pa at dumadami pa ang mga bulok. So yun lang, Kabataan TV. Kung nagustuhan nyo yung mga ganong reaction video, like, share, malaya kayong mag-comment ng inyong mga opinion dito sa comment section below. Yun lang, Kabataan TV. Think and analyze. Let's go!